Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang sumalubong sa ating mga mata sa Senado. Muling umepal si Senator Amy Marcos at inihayag ang mga aligasyon ng mga malalaking kaso ng katiwalaan sa pamahalaan. Partikular na ang di umano'y mga hindi tamang gawain ng administrasyon ni President Coutinho Norte Jr. Ito raw ay isang patunay na pagsasamantala ng mga nasa kapangyarihan. At talagang napuno na ang marami sa isyong ito, lalo na't ipinahayag ni Senadora Amy Marcos ang mga kababayan at hindi tamang paggamit ng pondo sa gobyerno ay isang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Aniya, hindi lang isang insidente kundi isang sere ng mga maling gawain na nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kanya, ang publiko ay may karapatang malaman ng mga ito. Hindi rin pinalampas ni Amy Marcos ang mga binabago at hindi makatarungang mga pulisiya na ginagawa ni PBBM. Ipinunto niya na may mga programa at proyekto ng gobyerno na hindi natugunan ng tunay na pangangailangan ng mamamayan. Aniya, ang mga ito ay pawang palabas lamang upang itago ang tunay na nilalaman ng mga proyekto at ang kanilang mismanagement ng pondo. Tinututukan nga naman natin ang bawat akbang ng ating mga leader at si Senadora Amy Marcos ay patuloy na naninindigan para sa mga mamamayan na walang boses. Ibinukas niya ang mga isyu ng maling paggamit ng pondo at pagkakaroon ng mga peking proyekto. Hindi rin nakaligtas sa kanyang puna ang mga sinasabing malalaking negosyo na may koneksyon sa gobyerno at ang mga hindi makatarungang kontrata sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa kabilang banda, inaasahan ng mga kasunod na hakbang at reaksyon mula sa Administrasyong Marcos at kung paano nila haharapin ang mga aligasyon na ito. Marami nang nagtatanong kung ito ba isang taktika lamang upang mapagtakpan ng mga tunay na isyu ng gobyerno o isang seryosong aksyon na maghahatid ng makatarungan ng pagbabago. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ano lang yung 1/3 bang yung kailangang pirma. Mahigit 200 ho mga kababayan. Mahigit 200. Ang tanong, kung nagbayad man, magkano ho kaya ang ibinayad sa mga kongresistang pumirma? Nagtatanong lang, di kung walang bayad, sabihin walang bayad. Tapos yan, paparatangan ng peking. Wala naman ho tayo sinasabing may bayad. At ang sinasabi natin dito, meron ho tayong mga nababalitaan na di umano, money talks ika nga. Pagka nagsalita na ang pera, ayun, yung prinsipyong paninindigan nila, nakakalimutan ho ng ibang mga kongresista. Sana mga kababayan wag ho nating kahit na didiretso na sa Senado yung impeachment na yan, magkakaroon na ng parang magkakaroon na ng sesyon Huwag ho natin kalimutan yung mga maiinit na issue sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Sundot-sundutin pa rin ho natin mga kababayan, especially yung kulang-kulang na BICAM report. Kasi doon ho talaga sila nasaktan. Kaya ho nila minadali ang impeachment na yan dahil ho napakainit ng issue na kulang-kulang na BICAM. Tapos meron na rin ho naghain ng petition sa Supreme Court. Gusto ho nilang tabunan yung mga issue na malapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino. Para saan? Para hindi mapagbuntunan itong administrasyon na to sa kanilang mga kapalpakan. Hindi ho natin titigilan yung mga issue na yan, kriminalidad, droga, grabe ho, napakatalamak ho ngayon mga kababayan. Yung mga social media influencer, parang normal na lang yung pinag-uusapan, droga, yung tipong, ano bang brand ng foil mo? Yung tipong mga ganong pinag-uusapan ho nila sa kanilang mga vlog. Para sa PIDEA, ano ho ba kayo? Kumusta ho? Kumusta ho ang paghuhuli nyo sa mga drogista ngayong mga panahon na mo? Nakakahiya ho kayo. Ito na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa naging speech nitong Tambaluslos dyan sa na yan, ngayong araw na to. Ito, your leader. Mr. Speaker, I move to take up additional reference of business. The Secretary General is directed to read. Nagbobolan sila alam naman nila kung anong gagawin. Yung kumbaga formality pa, kunyari Mr. Speaker. Ganun ho sila. The additional Walang yaho. reference of business. Additional reference of business, verified complaints for impeachment. Impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte filed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives on February 5, 2025.
Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Teresita Quintos Deles, Father Flaviano, SBD Gary Alejano et al., and endorsed by Representative Percival B. Sendanya of the Akbayan Party List on December 2, 2024. Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Teodoro Casino. Ano ho tayo ha, kung kaya ho natin, gagawa ho tayo ng malaking larawan na kung saan lahat ho ng congressman na pumirma dyan sa impeachment na yan, ilalagay ho natin ang pangalan. Okay ho ba sa inyo yung mga kababayan? Basta pagka pinag-usapan ho natin ang impeachment na to, pagugulungin ho natin dito sa taas, lahat ng mga congressman na pumirma dyan sa impeachment na yan, para ho matatak sa kaisipan ng ating mga kababayan, ito yung mga walang hiyang congressman. Ilalagay ho natin dito sa taas na to. Pagugulungin ho natin ang kanilang mga pagmumukha. Ano lang hindi ko lang mabasa ng maayos yung pangalan ng mga congressman, pero sana makakita tayo ng maliwanag na copy. Dahil aanin ho natin yan, lalagay ho natin lahat ng pagmumukha nila dito sa taas nito. At ilalagay natin, ito yung mga walang kwentang congressman. Yan, nandyan ho sila. Pagugulungin ho natin, mag-i-slide ho sila dyan. Sinyo, Lisa Masa, Nery Colomares, et al., and endorsed by Representatives Franz De Castro of the ACT Teacher Party List, Representative Arlene D. Brosas of the Gabriela Party List, and Representative Raul Daniel A. Manuel of the Kabataan Party List on December 4, 2024. Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico P. Ponce, Reverend Father Dionisio B. Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel H. Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris A. Colada of the AMBIS OWA Party List on December 19, 2024. Majority Leader. Mr. Speaker, today, as provided for in our additional reference of business, a verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte has been filed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives on February 5, 2025. Mr. Speaker, for the record, may we inquire from the Secretary General the total membership of the House as of today, February 5, 2025. The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, as of the present, the total number of members of the House of Representatives Ganyan ho nila ganyan ho kawalang kumbaga wala ho silang amor, wala ho silang respeto o paggalang dito sa presidente na to. Kaya yung mga nasa baba nitong si Marcos Jr., hindi ho siya respeto. Kayo mga Pilipino, pag nakita nyo ho yan, sigawan nyo. Sigawan nyo na si Marcos Jr. kung meron ho kayong kamatis na bulok. Tirisin nyo. Pakita nyo sa kanya, nagalit kayo sa kanya. Diba? Maggawa kayo ng placards. Napaka-demonyito mo. Ganun. Pakita nyo na galit mo kayo dito sa administrasyon na to. Saan man hong rally magpunta yung senatorial candidate na yan, ng mga nasa line ng administration. Para isigaw nyo ho yung pangalang Sara Duterte. Sara Duterte ho ang isigaw nating sabay-sabay. Pag may rally, isigaw natin na sabay-sabay, Sara Duterte. is 306. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, may we inquire from the Secretary General how many members of the House Pasimple ka po eh. Kapal na mukha nito si Bilibid. How many? Alam nyo naman kung ilan eh. Para sa formality, para sa proseso lahat iga. verified and swore before him
the impeachment before complaint. Secretary General, please respond to the query of the Majority Leader. Yes, Mr. Speaker. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedures, in impeachment proceedings, the total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. Palakpakan, palakpakan. Siyempre, laki ng pera siguro, di ba? Ang ganda siguro ng bigayan, di ba? Siguro hindi ko sinabing meron bigayan. Sinasabi ko natin dito kasi nung una, ayaw pumirma. Nagpapakipot lang pala. Baka nagpapadagdag lang sila, di ba? O ngayon, siguro kumpleto na yung kabayaran, kaya pumirma na sila. Okay. Okay. Ayun o. Ayun si Sandro, tignan nyo naman ho. Yan yung mga young goods. Bata pa lang, mukhang kriminal na, no? Mukha, di ko sinabing kriminal, ha? Mukhang kriminal. Mukha eh. Yung tabas ng pagmumukha eh. Tignan nyo naman yan. Anak ng toko, ha? Bata pa lang, talagang di na mapagkakatiwalaan. Yang mukha na yan, yung mukha ho na yan ni Sandro Marcos, marami hong gagawin kabalastugan yan sa bayan ng Pilipino. Kaya para sa mga taga-Ilocos, naku, bahala ho kayo. Ngayon, para sa mga Ilocano, okay pa ho ba kayo? Masaya ho ba kayo? Hindi ko ho kayo naaway. Dahil tayo naman ho lahat ay apektado sa mga kapalpakan ng administrasyon na to. Ang sinasabi ko ho dito, para doon sa mga ilan naman ho yung mga yan. Yung tipong nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Malamang siguro yun ay mga nakikinabang. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, marami na hong Ilocano dito sa PH Update. Mag-Ilocano nga ho kayo dyan sa baba. Nakanagto ko, ito talagang, yung mukha, tingnan nyo naman. Guns na guns ang datingan. Hindi ko sinabing guns siya, datingan lang. Hindi ko din sinabing kriminal yan, sinabi ko, mukha lang. Mukha lang. Oh. Baka, tag na naman tayo ng kung ano-ano dyan eh. Roy. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, may we know what is 1/3 of the total number of the members of the House? The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, 1/3 of the total number of members of the House is 102. Diba? 102. Pero pinasobra ho nila. Para saan? Para maipakita, nagkakaisa ang House of Representatives. Hindi ka naman pwedeng hindi pumirma. Para doon sa mga hindi pumirma, saludo ho ako sa inyo. Hanapin ko ho kayo lahat at pasasalamatan ko ho kayo dito sa PH Update. Okay? Para doon sa mga hindi pumirma, para doon sa mga hindi na-intimidate nitong kampalustos. Mas maraming salamat ho. Ngayon pa lang ho, isinasaluduhan ko na kayo. At para doon sa mga pumirma, nag-uumpisa pa lang ho tayo. Magkakala nyo yung pagpirma nyo na yan, tapos na ang inyong obligasyon. At dahil sa nyo, dahil sa kabalbalan nyo na yan, makikilala ho kayo dito sa PH. Sisikat ho ang pagmumukha nyo. No, ipapakita ko ho, yung 105 na, walang problema. Ilalagay ko ho lahat dito ang mga pagmumukha nitong mga walang yan ito. Pagka nag-uumpisa na ho ang impeachment, dahil panigurado, i-share nyo ho yung video para mas maraming makakilala sa mga walang kwentang congressman na pumirma dyan sa impeachment na yan. Kala nyo tapos na obligasyon nyo, kasama sa perks, yung pagpapasikat namin sa inyo. Kung ano man yung tinanggap ng pabor, project, pero o kung ano man yan, wala kaming pakialam. Pero sigurado dito sa PH Update, kasama sa perks na nakuha nyo yung pagpapasikat namin sa inyo. Makikilala kayo ng sambayan ng Pilipino. Okay ho ba yun? Okay. Hindi isang video. Sa lahat ng video, kasama kayo. Mga walang niya kayo. Secretary General has responded to Pangalan at distrito, kasama kayo. Pangalan, distrito, kasama ho kayo dyan. Hindi ko tatanggalin pangalan nyo. the query of the Majority Leader. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, for the record, in consonance with the Constitution on Article 11 on accountability of public officers, particularly Section 3, Paragraph 4, and pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, which provides as follows.
Section 14, endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least one-third of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. And consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is... Grabe naman, is there any objection? Wala ka man tinignan. Sabagay, sino maglalakas ng loob, no? Diba? Ano na kumbaga majority na Hindi nga nila kinuha yung one-third Ang kinuha ho nila sobra sa kalahati. Ganun ho katindi, ganun ho kakapal ang mukha nitong mga congressman na to. Again, sisikat ho kayo, makikilala ho kayo dito sa PH Update. Daang-daang libong Pilipino ang makakakita sa mga pagmumukha nyo. Kasi ang pagkakakilalan sa inyo, bilang mga walang hiyang congressman. Di ba mas masaya yon? Approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Palakpakan. Yan. Ito si Baliko, nangunguna siya, palakpak naman siya, Ano kaya nasa utak nito? Nakita, makakakamitan. Yun si Kimbo, palakpakan sila, Grabe, tayuan sila, standing ovation. Taas ang kamay. Yung mga makakaliwa, masaya sila kasi nagugulo nilang pamahalaan Kumbaga na yung purpose ng kanilang pagiging congressman dyan, ika nga, di ba? Infiltrate ang pamahalaan at guluhin ang pamahalaan sa loob ng pamahalaan. Ganyan ko walang yayang mga yan. Eto, rekta ho tayo dito sa Eto ho, update ho tayo dito sa yung kagaya ng ating pinag-usapan, Hindi ho natin tatantanan yung issue ng kulang-kulang na bycam, Nagsasalita ho ngayon kasulukuyang oras na to itong si Atty. Vic Rodriguez sa page nitong si Ma'am Joey, Pero bago ho yan mga kababayan, pasadaan muna natin na mabilisan itong statement itong si Senator Amy Marcos kaugnay diyan sa impeachment na yan dito sa development na ito na nangyari kanina. Sen Amy Marcos on VP Sara impeachment, lalabanan ko yan hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo? Hanggang sa dulo na ma-impeach si VP Sara? Yun ho ba? Edi palakpakan namin kayo. Lalaban daw siya, ilalaban ho niya na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Pwede bang si Amy ang papalit kay VP pagka di ba pipili si Marcos Jr.? Baka malay mo manang, ikaw piliin, di ba? O kaya lumaban ka hanggang ma-impeach si VP Sara. Ito, punta na ho tayo dito kaya to. Dito, itong mambabatas gagawin ang lahat para yurakan ang sagradong mandato ng sambayan ng Pilipino at ang ating prueba sa sagnaan nila isasantayin nanakawin hindi lang ang pera nating mga Pilipino kung hindi pati ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Vice President Inday Sara Duterte nanakawin lang ng ilang elitistang kongresista. Basahin ko lamang po yung ibang nagpapahatid ng mensahe. Si
Fair Chris Joey de la Carta, protect VP Sara in our country, protect Vice President Inday Sara, pero higit po riyan, protect the 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. Fact of the matter, higit na malaki ang boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Higit na malaki ang boto ni Vice President Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. At higit na malaki ang pagkakasala ni Bongbong Marcos. Siya ang dapat impeach dahil sa kanyang pagpasa sa illegal, immoral, unconstitutional at invalid at criminal na 2025 national budget. Si Kenny Cute, maraming salamat. Ipapanalo ka namin, Attorney Vic, marami pong salamat. Kay Ruel Guevara, stay safe, Attorney Vic Rodriguez, ikaw po ang pag-asa namin sa Senado, mabuhay po kayo. Samahan po ninyo ako sa ating ginagawang pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. At magbigay din po kayo kung may nalalaman kayo ng impormasyon na sa tingin ninyo yung usaping panlipunan na dapat natin pag-usapan, talakayin at pasimplihin para po sa benepisyo ng mga ordinaryong Pilipino. Si Maria Cal Ortiz, Attorney worried ko kay VP Sara. Si Vice President Inday Sara maisog na haharapin itong impeachment complaint laban sa kanya. Ang bantayan po natin mga kababayan, yung integridad ng magaganap na impeachment hearing kung magkakaroon ng hearing. Yan ang bantayan natin, yung integridad ng proseso. Wala na po tayong magagawa dito sa mga elitistang kongresista na nag-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Tapos na po yan eh. Pirmahan na nila at ito po ay for transmittal na sa Senado. Ang bantayan natin kung paano gagawin ng mga senador yung tinatawag nating senator judges, yung kanilang trabaho pagdating sa impeachment court. Mahalaga. This is what I've been telling all of you. Not because I'm also a candidate for senator. No. You can look for other person na tingin ninyo ay dapat sa Senado. Ang mahalaga ho yung qualification ng ilalagay natin sa Senado. Ngayon, pag natuloy po itong hearing, magiging impeachment court ang Senado. Paano gagampanan ng mga senador na ilan dyan yung kanilang trabaho bilang senator judges? Mauunawaan ba nila yung appreciation ng evidence? Maiintindihan ba nila yung proper application of the rules of court? Kaya mahalaga, we should understand what is at stake for our country this coming midterm election. Kaya pasensya na ko kayo, nasa tabing kalsada ko, huminto po ako dahil nga Okay lang ho yan, number 56 sa balota. talaga itong usaping ito. Kay Melvor M. Bersede, sino ba papalit kay VP pag naalis siya sa pwesto, attorney? Ganito na nga po katalamak at hayop ang pambubudol ng mga tao rito. Pag si Yang mamaho na yan, namit na ho natin ng person. Hindi ho siya nagsasalita ng mga ganyan klase salita. Pagka narinig nyo na ho yung hayop, galit na rin eh. Kahit tayo naman parang kaninang nabalitaan ho natin to, medyo nanlampok tayo ng konti sa atin. Ito na to. Ito na nga ba sinasabi natin. Tapos sinabi na rin ni Chis Escudero, wala, tuloy-tuloy yan. Magkakaroon kami ng special session. Wala naman sinabi na pagka-isinensabi niya, panahon na ganito yung titigil yan. Tuloy-tuloy yan. Kaya sana ho natin. Gagawin natin, di ba? Kasama ho yan eh. Kasama ho yan, ika nga. Yan ang plano nila eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na huwag nating pag-usapan ng impeachment na to. Ano ba yan? I-ijap din. Wala na talaga. Nalungkot tayo. Sobrang, sa totoo lang, ang tagal natin ginagawa ng video na to. Ang tagal. Yung ano lang natin, opening salvo lang natin, hindi tayo makapag-opening. Nalungkot tayo. Ganun talaga siguro pagka-prinsipyo. Pero pagka katuwaan lang, wala. Pero pagka seryoso, ang hirap kong i-take nito lightly at magaan sa pakiramdam. Maging siya kay Atty. Vic, napapakali. Vice President po ay na-impeach at natanggal nila sa pwesto, sino sa tingin ninyo ang hahalili sa kanya? Hanggang pagkukuhaan po ng papalit sa kanya,
Kung hindi sa Senado, ay sa Kongreso. Wala naman silang ilalagay na magmumula sa Senado eh. Kukuha yan sa Kongreso. So sino sa tingin ninyo ang kukunin nila sa Kongreso? Ang aking hula, titingnan nila. Si Martin Romualdez, baka pwedeng maging vice-presidente. Titingnan nila. Yung anak ni Bongbong Marcos, pwedeng maging vice-presidente. Dahil ang requirement lang naman ay miyembro ng Kongreso. Kung ito'y galing sa Senado o kailangan sa mababang kapulungan. But we should not even reach that point. We have to defend and protect the sacred mandate of the Filipino people. Yung 32 million Filipinos na bumoto kay Inday Sara Duterte, ngayon ang panahon na kayong lahat ay kumilos, mag-ingay, iparinig ang inyong tinig. Labanan natin itong lantaran wholesale na pangbubutol na ginagawa sa atin. Ulitin ko, babalik ko lang kayo sa sentro ng mga usapin. Ito'y ginagawa, pantakip disto sa napakalaking bulilyaso at anomalya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Itong illegal, immoral, invalid, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Si Karine, hindi lang si VP Sara kinalaban nila, kundi pati ang INC. Well, hindi ho kasi ako miyembro ng Iglesia ni Cristo. Marami tayong kaibigan dyan, but I hope you understand, wala po tayong karapatang magsalita on behalf of our friends and brothers and sisters who are members of the Iglesia ni Cristo. But yes, I understand yung point ni Karen na kaya nga lumabas at nagpakita ng puwersa ang mga miyembro ng INC at iba't iba pa na sumali rin at necessarily INC dahil ayaw nga nila na nagkakawatak-watak ang ating bansa dahil lang sa maagang pamumulitika ng isang taong nangangarap maging Pangulo na kahit wala siyang panalo. Yan ang tunay na dahilan dyan. Kay Angela,